Kamusta po kayo? Okay, O, masaya bakit po? kami. Masaya kami. Ano po ang purpose natin dito, Doc Lorraine? Pakibigay po ng konting mensahe. Yan. Nag-file kami ng case na certiorari sa Supreme Court dahil against yung harassment ng Congress, ng House of Representatives sa mga ordinaryong mamamayan katulad natin na nagsasaad lang naman ng ating karapatan para sa malayang pamamahayag at malaya na pag-express ng ating sarili. So, yan. So, dumudulog kami sa pinakamataas na hukuman ng Pilipinas kasi yung chilling effect na ginagawa ng Kongreso ngayon sa Pilipino, hindi natin dapat ito pabayaan. The right to free expression is a right that's higher than all our rights at hindi natin dapat yan isinusuko at dapat ipinaglalaban natin yan. Sino ba? Sino So, magtatanong? ma'am, galing na kayo sa loob o papasok pa lang? Ngayon pa lang ipa-file siya. Papasok pa lang kayo. Yeah, ngayon pa lang ipa-file. Ayan, shout out. Bigyan lang shout Good out luck po, Doc Lorraine. Yan. Nandito po kami, suportado po. Sa palagay niyo po, sino pa po yung mga nasa loob na nandyan na po, na nauna po sa inyong pumunta dyan? Ang nag-file yan sila Attorney Trixie, Opo. sila Attorney Tom Berenguer, may mga lawyers kami, pati si Attorney Marlon Santos kasama namin dito. Ang ginagawa natin dito, Ako na po, mama ko na. ang ginagawa namin dito, no, gusto namin bigyan ng boses ang bawat Pilipino. Hindi kami nandito para sa sarili namin. Walang natatakot dito. No, so, nagsasalita kami para sa Pilipino. Napanood namin ang parts ng hearing ngayong umaga at nakakatakot yung pagka-arrogante ng mga kongresistang ito, no, na ginagamit. They are weaponizing our respected institutions against ordinary citizens who are just practicing their God-given right to free expression, the right that is higher than any other right that we have. God-given right, birthright ng Pilipino yan. So yan yung ipinaglalaban natin at ipinaglalaban din natin most of all ang ating bansa, ang bansa na ibibigay natin sa ating mga anak. So hindi kami humarap. Cellphone pa kayo, cellphone. Cellphone daw, cellphone. Hindi kami humarap sa House ngayon kasi we do not recognize. Mas maganda ko si Attorney Trixie. Sabay na po kayo. Ma'am, sabay na kayo. Attorney Glenchong. Attorney. Tsaka si Attorney Glenchong. We think that it is unconstitutional. Okay, go ahead. Ma'am, isa kayo, ma'am. Gitna. Attorney Trixie, good afternoon. At ano po ma'am yung balak po natin i-file? File kami ng Ma'am, yung ban mo, hindi makita na ko. with prayer for temporary restraining. Tama. Bakit ma'am? Ano po yung grounds po natin? Ano po yung ating ina-order? Ang laman ng petisyon ay tungkol dito sa pagtitinig ng Kongreso tungo sa paggamit ng social media. Maliwanag para sa amin na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag. Ito po ay garantisadong karapatan sa ilalim ng salita ng batas. Dahil dito, kailangan namin idulog sa Korte Suprema ang mga proceedings na ito. May mga established na cases na po na nagsasabi na kapag ang nire-regulate nila ay content, kailangan strict po talaga at kailangan may standards. Ngunit bago pa man po nagpatawag ang pagdidinig na ito, natawag na nila ang ilang mga influencers or vloggers na pseudo-political analysts, pseudo-journalists, narco-vloggers, pogo-vloggers. So we feel that there is some disruption here. So mahalaga na dalhin namin sa tamang level Bigyan naman po kayo ng kopya ng petition mamaya. Yes, thank you, ma'am. Dito, hindi po muna kami tumungo sa Kongreso para sa kanilang pagdidinig dahil ang
stand namin dito, ay pati yung pagdidinig, ay hindi po constitutional. So, first one to this, ito po, tayo muna po sa ilang kaso. Thank you, Atty. Atty. Glenchong! Wala naman! Si Atty. Glenchong interview natin. Ay, si Miss Joey ko na rin. Madami. Para ma'am, hindi na kayo papunta. Atty. Dahil hindi, or wala na The entire sila. proceedings are Entire proceedings, not just for you. Eh, si Joey. establishment of free speech. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, si Atty. Glenchong. Yan, Atty. Glenchong, good afternoon. Ayan. Ayan, gusto namin yan talaga. Puro attorney yan. Okay. We are here. Questionahin namin yung ginagawa ng TRICOM laban sa akin at sa mga kasama ko. Hindi naman po kami kriminal, hindi po kami gumawa ng masama. Tama. Sinasabi lang po namin yung totoo even if it is inconvenient for those who are in power. Itong ginawa nila, gusto nila kaming pigilan. That is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression, and of the press. So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tigilin itong investigasyon na to. Because that is not fair to us. Kung nagawa nila ito sa amin, paano na lang kaya kayo? At nagawa rin kay Colonel Grijaldo. Yes. Kaya po, obserbaran Active police. niyo po kung kami pupunta doon sa hearing. Obserbaran po ninyo kung paano nila kami i-treat. Threat. If they will give us the respect or if they will dignify us, makikita po ninyo yan. Kung kaya nilang gawin yan sa amin, gagawin din nila yan sa Tama. amin. And it's time for us to rise together. Ito yung Yes. panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa ating lahat. Kinuha na nila. Kukunin nila lahat and they will not stop. They will gut us all Yes. dahil hindi nila kayang sagutin ang katotohanan sinasabi namin. Wala pong nagsuporta sa amin kundi sarili lamang namin. And Yes. what? Wala naman nagsuporta sa amin. Walang, they label us as supported by Bogos and drugs. That's very libelous. Pwede namin kayo Yes. kasuhan anywhere in the Philippines. 40 kami. We can file it anywhere in the Philippines. Ito si Dan Fernandez. Dan, mag-ingat ka. Because itong 40 yan. palaban to. And we will not succumb. Kaya nga, sabi ko sa amin, we're the Magnificent 40 against the two despicable Marcoses and their minions. Pero kasama nyo kami, sir. Thank you. Kasama ang mamayan dyan sa laban ninyo. Kailangan ng bawat Pilipino. The truth shall set us free. Yes, kailangan namin ng suporta ng bawat Pilipino. Yes. Kayo, kami, we Tayong lahat, lalaban dyan. victory together. The truth shall set us free. Sis Joey, ikaw naman Sis Joey. Sige, Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni Abante sa Tondo po? kanina. Pinag-isip. This is an awesome baby fence. It is foldable and has a sponge-edged fabric on top, which is very Hindi pa namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na align sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong magmanaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalasubas nyo ang mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya, kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no? Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami yung utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, you know, I implore lahat ng mga Pilipino
let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Tama! Mamayan! Mamayan! Laban mamayan! Mensahe mo kay Abante, Lesma. Ma'am, respect ko na lang kayo. Ano mensahe niyo kay Abante? Ay, ano po? Ano po ang mensahe niyo po kay Abante? Ay, abante, ma'am. Ano? Umatras na. Hindi ako, ay sabi niya sa akin, ano problema niya sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema niya sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadco, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, let's, di ba? Ano sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung tao yan. Gawa, abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. That is a one way of Si dictatorship. Sir, ano? Sir John. Ayan. Okay. Ayan. To be very honest with you, I have not received any invitation from the House of Representatives. So there is no due process. And I would say that this is really a targeted harassment because if you look at the number and the types of people or bloggers, social media influencers that they have invited, most of them are, pro-Duterte voices. I think there is no resource person they invited coming from the different sides of the political spectrums. Walang tinatawag sa kakamping side or sa loyalist side or sa Marcos apologist side. You know what I mean? Yes. So it's really a targeted harassment. And also, the fact that they have not given me due process by sending me a formal invitation, it's already an attack to my constitutionally protected rights because there is no formal notice. Tapos na-shock na lang ako. I was informed by a friend na my name is included, may PR na sila, pinost ng Philippine Daily Inquirer. And also they have invited the wrong people because if they really are fighting fake news, then they should invite those who are knowledgeable about fake news peddling. Hindi yung mga people who are only writing their opinions. So by that alone, they have not laid down the parameters na what constitutes fake news and what are the standards of what can be considered fake news. So is writing opinion a fake news now? Is airing your sentiments, your frustrations of the government a fake news now? So it's again an attack to our constitutionally protected rights to free speech. So our Congress, especially the ones being headed by Dan Fernandez now, is not doing their job. They are doing this for their personal gains. And to Dan Fernandez, I think he should go back and study constitutional law because I think he is uninformed, misinformed, and disinformed about everything. So dapat siya ang pinaiimbestigahan about fake news kasi wala siyang alam. Yan Yes, Oh. tama. Sino pa po? Next. Dr. Mata po. Ayan. Kasi eleksyon na. Yes, tama. Ano nangyayari? Eleksyon na kasi. Eleksyon na, tama. Nararamdaman nila yung power ng social media na against sa kanila. Pero hindi namin ginawa yun. Sila ang gumawa nun. Nag-react lang yung masa, yung mga tao. Ayaw ng tao yung ginagawa nila. So hindi kami nag-uusap-usap, siraan natin. Hindi nag-react lang ang tao na hindi sila satisfied. Ayun, ito ang plot twist. Parang galing dito tsaka dito pinagdugtong. Kami vloggers. Ito topic ng Pogot sa West Philippine Sea. Ang layo! Ngayon kinumbine. Ang Pogot daw ang nagfunding sa amin para daw siraan. Plot twist. And ang hirap kami, ang hirap paniwalaan. So, kaya ayan. Nandito ako, may mga pasyente ako may sakit, may dengue, iniwang ko.
Kasi gusto ko ipaglaban yung karapatan ko na hindi pwedeng ganunin Tama. dahil wala pong masilip sa akin na fake news po. So, pinoproteksyonan natin dito ngayon ang freedom of speech. Dahil ang freedom of speech po, yan po ang thermometer ng demokrasya. Kung walang freedom of speech, pangit na ang demokrasya ng Pilipinas. So, wag po itong Basta para sa Attorney, katotohanan, si ano? truth, magkatotohanan. Because the truth shall set us free. Dapat maging makabayan din sila, hindi yung Thank you po. personal Dr. politika na yan. Politika na ginagawa nila. ngayon. Politika na yan. Pero ang layo naman yung reasoning. Political Dalawang post oppression. pinagkabit, nakakatawa na yon. Walang maniniwala sa ganun. Connect the unconnected. Thank you po, Doc Salamat, Doc Mata. Salamat po. Ako sa Kasama nyo kami sa laban. Vlogger ng Cebu. Maliit lang ako na vlogger. Bakit nandito ako? Dahil gusto nilang patahimikin ang boses ng maliliit na vlogger, ang boses ng bayan. Bakit kami tinatarget? Ang daming magnanakaw. Ang daming mga adik, mga krimen. Bakit ang tao nagsasalita na ayaw ng korupsyon? Ang HOR natin ngayon, hindi na yan legislative body na purpose ng mga tao na gumawa ng batas. They are already weaponized to silence us. Look at HOR, look at the congressman. Anong meron? Komunista.